Ayan, mahilig ba kayo sa isda mga ka-homepage ba? Kung oo, siguradong katatakaman nyo ang hatid namin sa inyo ngayong umaga, ang fish and chips. And from Great Britain, now in the Philippines, paano nga ba ito nagsimula at bakit pumatok sa panlasa ng maraming bansa? To tell us more about this, syempre kasama natin from Chuck's Cub, from Chuck's, yun, Grab. Medyo nagre-reflect kasi yung ilaw kasama po natin si Mr. Enrique Valles. Good morning, sir. Morning. And of course, si Jerel. Ayan, good morning. Good morning po. Ayan, so, eto, ano ba ang dahilan? Bakit pumatok itong mga fish and chips dito sa atin? Kasi mostly sa mga European at saka sa Correct. American countries siya, diba? Actually, yung origin ho ng fish and chips nanggaling sa England in a small village called Oldham, no? Noong 1860. So, medyo matagal na yung fish and chips sa Europe. Okay. The reason na bakit ngayon lang siya na-introduce sa sa Philippines at sa mga ibang Asian countries dahil sa access sa mga seafoods. Seafood. No? Kasi Lalo na tayo, archipelagic tayo. Correct. So, open na open tayo sa maraming mga ganyang produkto. Correct. Ayan. Pero, yun nga, how would you describe yung traditional fish and chips dun sa meron ngayon? Ang traditional fish and chips, ang cooking method ho nun, what you do is, yung mismong batter mix niya, hinahaluan ng beer. At yung beer na yon ang nagpapaka-crispy ng outer coating. Okay. At yung nangyayari sa seafood sa loob, actually nagsisteam ho siya. Okay. No? So that it remains soft inside. Ayun, kaya pala. Yes. So, tsaka kasi napaka-fragile ng fish Yes, kapag i-deep fry mo siya, syempre, di ba? So, nag-iiba yung texture. Yes. Pero, ano yung mga, sabi nga flavors na, yung mga kinds of fish na pwede nating gawing fish and chips? Si Gerald, pwede? Yes, ma'am. Meron po tayong 4 na klase ng isda na iba't iba pong texture at sa iba't iba pong bansa rin ng galing. Ang una is yung dory, made in Vietnam. And then, yung texture niya naman ito is soft and fatty. And then, next one is yung cobbler. Yung cobbler at saka dory is medyo may similarity sila ng konti, ma'am, kasi pareho lang silang malambot. Pero yung meat ng cobbler is flaky. Yes, sir. Yun, para sa mga kabatiran ng ating mga ka-homepage, ano ba in Tagalog yung cobbler? Para siyang kapamilya siya ng mga hito, ma'am, in Okay. Philippines. So, Yes, ito ma'am. yung Yes, isdang tabangkong tawagin. yes, yes. Okay. And then the next one is the snapper. Yung texture naman ng snapper is firm bite, made in origin in Indonesia. And then pag nasa local fish is look like lapu-lapu, maya-maya. And then Ayun. yung pinaka-expensive sa lahat is yung halibut and chips. Halibut. Yes, ma'am. The Ayan. most creamy one. Meron ba tayo locally ng halibut? Wala ho. Ayun, kaya very expensive Yes. siya, Kasi no? galing ho sa cold water siya. So, pero ito bang fish and chip, would you consider it a snack or a full meal na siya? Depende ho sa customer. Nung nag-first open kami, ang items lang namin is 2 pieces of fish at saka isang serving ng chips, yung french fries. Ang ginawa ho namin, pwede ho kayong mag-upgrade up to 4 and 6 pieces para pwedeng gawing lunch or dinner siya. Okay, so lalo na dun sa mga conscious sa kanilang correct. katawan, That's right. di ba? Pero ngayon, meron ng parang hindi lang basta french fries ang kasama. So, meron na din mga innovations. Aside from french fries, ano yung pwedeng i-partner pa sa fish? Sa ngayon, nag-introduce kami ng rice meals. Siyempre, nasa Pilipinas tayo. Ang ginagawa ho ng tao, bumuko sila ng isang order ng fish and chips at nag-a-addition sila ho ng rice. Okay. Apart from that, pwede ho sila kumuha ng salads. Meron kaming Okay. 3 varieties ng salad shakers. At saka iba pang mga items katulad ng jalapeno poppers. So, Ayun, jalapeno poppers, yan. Sili, ibig sabihin. Yes, correct. Pero, syempre, partner niyan yung mga dip. Anong Yeah. klase yung mga dip na meron kayo? Meron po tayong 4 na klase ng dip, ma'am. Ang pinaka-popular is the garlic mayo sauce. And then tartar. And the next one is the vinegar and the spicy ranch. Ayun. Yes, ma'am. So, aside from the fish, meron din kayo iba pa mga produkto like calamares or That's can you right. tell us more about that?
Well, madami kasi ho nagtatanong for other varieties of seafood. So, in-introduce ho namin ng shrimp popcorn, but this is a small size shrimp na nilalagay din ho namin sa signature batter. Same thing ho sa calamares, ano ho siya, squid rings, nagagaling din sa Pilipinas. We also put it in our signature batter, tsaka din-deep fry din. Ayun. Pero kasi diba, ang concern ng iba baka masyadong madali namang, or sabihin natin, dapat crispy siya So habang mainit, dapat kinakain mo na siya. Pero yung iba kasi masyadong busy, lalo na yung mga ibang bumibili nito, i-reserve ko to mamaya, itatabi ko siya mamaya. So, meron bang pwedeng gawin to preserve yung crispiness? Pwede naman ho. Ang sinasuggest namin, and actually lahat ng cones namin meron siyang reheating instructions. If it's more than 1 hour na nakaupo lang siya sa labas na walang heating element, pwede nyo ho ilagay sa oven toaster. Okay. You just heat it up sa pinaka-high na setting for 5 minutes. Mag-crispy ulit yung product. Ayan. Okay, so baka may message kayo dun sa ating mga televiewers. We'd like to invite all of your televiewers to please visit our Chuck's Crab Fish and Chips. We have 6 outlets in SM North EDSA, in Trinoma, Mega Mall, MOA, Fun Ranch, and Power Plant in Rockwell. Ayan. So, thank you so much po sa pagbisita sa amin ngayong umaga, Sir Enrique and Gerald. So, ayan. So, natakam at nabusog na naman po tayo dito sa ating Chibog at Home. Samantala, humanda na sa isang harana sa pagbabalikuyan ng homepage. Sa homepage at home